Ninakaw ang perang pampagamot ng kanyang ina habang nagpapakasarap ang asawa niya sa bisig ng iba. Wala nang silbi ang asawa ko, pabigat pa ang nanay niya. Halakhak ni Anton sa kama kasama si Valerie. Puno ng luha, pinunasan ni Althea ang kanyang mukha. Hindi siya magmamakaawa. Wawasakin niya ang kaharian nilang gawa sa kasinungalingan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang wala nang isusuko. Hayaan mo na yung matanda. Wala na ring silbi ang asawa ko. Pabigat pa ang nanay niya. Mas bagay sa'yo ang bag na to, babe. Yung perang naiwan sa vault, tama lang na napunta sa taong nagpapasaya sa akin. Sa labas ng nakawang pinto ng kanilang silid, nakatayo si Althea. Mahigpit niyang hawak ang gusot na papel mula sa ospital, ang reseta at ang papel ng malaking babayarin para sa operasyon ng kanyang inang nag-aagaw buhay. Basang-basa pa ang kanyang uniforme matapos siyang tumakbo sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Umuwi ng maaga mula sa kanyang shift sa klinika para lang kunin ang perang matagal nilang inipon para sa kalusugan ni Nanay Carmen. Isang matinis na halakhak ng babae ang sumagot sa mga salita ni Anton. Pamilyar ang tawang iyon. Napakapamilyar. Si Valerie, ang batang intern na kinupkop niya, tinulungan sa mga pag-aaral at itinuring na niyang nakababatang kapatid. Parang biglang nawalan ng hangin ang buong kabahayan. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Althea, ngunit ramdam niya ang panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Tila naging yelo ang kanyang mga ugat. Unti-unting bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Giniit niya ito hanggang sa halos magdugo ang kanyang balat. Habang pilit niyang nilulunok ang nagbabagang bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Bawat haplos at bulong na naririnig niya mula sa loob ng silid ay tila punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang likuran. Ang gintong singsing sa kanyang daliri, na naging simbolo ng 10 taong sakripisyo at pagmamahal, ay tila naging isang kinakalawang na tanikala na sumasakala sa kanyang pagkatao. Imbes na sipain ang pinto at magwala gaya ng isang babaeng nawalan ng katinuan, dahan-dahang humakbang paatras si Althea. Bawat galaw niya ay kalkulado at tahimik, natatakot na gumawa ng kahit anong galaw na sisira sa ilusyon ng 2 taong nagpapakasarap sa loob ng kanyang sariling tahanan. Bumalik siya sa sala, maingat na binuksan ang pintuan palabas at muling nilamon ng madilim at basang gabi. Ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa kanyang mukha ang tanging nagpadama sa kanya na siya ay buhay pa, naghuhugas sa mga luhang tahimik na kumawala nang makalayo siya sa bahay. Naglakad siya nang walang paroroonan, bit-bit ang bigat ng mundong biglang gumuho. Paano nagawang nakawin ng lalaking pinangakuan niya ng buhay ang tanging pag-asa ng kanyang ina? Saan siya nagkulang? At bakit ang kanyang labis na kabutihan ay sinuklian ng pinakamasahol na kataksilan? Ang kanyang malalim na pag-iisip ay nahinto nang maramdaman niya ang sunod-sunod na panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang basang bag. Kumislap ang liwanag ng screen sa gitna ng dilim ng kalsada. Tumatawag ang ospital. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Inaasahan ang pinakamasama. Sa kabilang linya, mabilis at natataranta ang boses ng nurse. Ibinabalitang bigla ang bumagsak ang blood pressure ni Nanay Carmen. Kailangan na nilang simulan ang operasyon ngayon din. Ngunit hinihintay pa rin ng pamunuan ng ospital ang paunang bayad na dapat sana ay dala ni Althea upang buksan ang operating room. Tumahimik ang buong paligid ni Althea. Tanging ang alaala ng mahaba at nakakabinging tunog ng makina na nagbabantay sa pintig ng puso ng kanyang ina ang naiwan sa kanyang isipan. Isang babala na tuluyan ng maglalaho ang buhay nito kung wala siyang gagawin ngayong gabi. Nilamon ng malamig na hangin ng ospital ang nangangatog at basang katawan ni Althea. Ngunit mas nanlalamig ang kanyang puso habang pumipirma sa isang kasunduan ng pagkakautang. Nilunok niya ang lahat ng kanyang natitirang pride at umutang ng malaking halaga sa isang kapwa-doktor upang mabayaran ang paunang depositong kinakailangan para masimulan ang operasyon ni Nanay Carmen.
Habang nakatingin sa pinto ng operating room, naramdaman niya ang matalim na titig na nakapukol sa kanyang likuran. Dumating si Senyora Lucia ang kanyang biyenan na bihis at tila galing sa isang marangyang salusalo. Imbes na yakap o salita ng pagalo para sa nag-aagaw buhay niyang ina, isang pag-ismid ang isinalubong ng matanda. Pinunasan ni Senyora Lucia ang upuang plastik gamit ang isang panyo bago umupo. Sa kapinasadahan ng naghuhusgang tingin ang magulong buhok at basang sapatos ni Althea. Althea, Hija, nauunawaan kong may sakit ang nanay mo, pero tingnan mo nga ang hitsura mo. Panimula ng matanda, ang boses ay may halong pandidiri na pilit itinatago sa likod ng malumanay na tono. Hindi ka na nag-aayos. Paano gaganahan si Anton na umuwi sa inyo kung ganyan ang isasalubong mo sa kanya? Huwag mong kalimutan, malaki ang utang na loob mo sa pamilya namin. Kami ang nagbigay sa iyo ng maginhawang buhay, kaya sana naman ay tuparin mo ang tungkulin mo bilang asawa. Konting pasensya at pag-aalaga lang sa anak ko, hindi mo pa magawa. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang lalamunan ni Althea. Gusto niyang isigaw na ang maginhawang buhay na ipinagmamalaki ng matanda ay bunga ng sarili niyang dugo at pawis sa pagdodoktor, at ang mismong anak nito ang nagnakaw ng pampagamot ng kanyang ina. Ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Alam niyang walang maniniwala sa kanya hanggat wala siyang hawak na matibay na ebidensya laban sa mga mapagpanggap na ito. Hindi nagtagal ay dumating si Anton. Pawisan ito at nagmamadali, nakasuot pa ng mamahaling polo shirt. Nilapitan niya si Althea at agad na ikinulong sa isang mahigpit na yakap, nagpapakita ng labis na pag-aalala sa harap ng kanyang ina at ng mga nurse na nakatingin. Sorry babe kung ngayon lang ako. Sobrang dami kasing inaasikaso sa kumpanya. Meeting with investors para sa birthday gala ko. Bulong ni Anton, hinahaplos ang likod ni Althea. Kumusta si nanay? Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Ako na ang bahala sa lahat. Nakasusulasok. Iyan ang tanging naramdaman ni Althea nang lumanghap siya ng hangin. Sa ilalim ng amoy ng mamahaling pabango ni Anton, naamoy niya ang pamilyar at matamis na halimuyak ng lotion na lagi niyang inireregalo kay Valerie. Ngumiti ng pilit si Althea, ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib ng asawa upang itago ang nanginginig niyang mga labi at ang puot na nag-aalab sa kanyang mga mata. Sa kanyang pag-angat ng tingin, napansin niya ang isang mapusyaw na kulay rosas na mantsa sa gilid ng kuwelyo ng polo nito. Bakas ng lipstick ni Valerie, dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang kamay at kinuskos ang mantsyang iyon. Hindi niya ito ginawa upang pagtakpan ang kasalanan ng asawa, kundi upang ipaalala sa kanyang sariling mga daliri ang dumi at kasuklam-suklam na bahid ng lalaking nakayakap sa kanya. Kailangan niyang tandaan ang pandidiring ito upang tumibay ang kanyang loob sa mga susunod na araw. Bago sila umalis sa pasilyo upang bumili ng maiinom, nahagip ng mga mata ni Althea ang isang kahina-hinalang tagpo. Pasimpleng inabutan ni Senyora Lucia ng isang puting sobre, ang head nurse ng ward, kung saan ililipat si Nanay Carmen. Mabilis na isinilid ng nurse ang sobre sa bulsa ng kanyang uniforme at sumagot ng isang tahimik na tango. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isip ni Althea. Ano ang binibili ng kanyang biyenan sa loob ng ospital na ito? Kinabukasan ng madaling araw, umuwi sandali si Althea sa kanilang bahay upang kumuha ng mga damit. Pagpasok niya sa kanilang silid, sinalubong siya ng amoy ng pagtataksil na nanunuot sa mismong kama nilang mag-asawa. Buong higpit niyang hinablot ang mga kumot at sapin ng kama upang labhan ang lahat ng ebidensya ng kahayupan, nang biglang may nahulog na isang maliit na bagay mula sa ilalim ng mga unan. Isang mamahaling sipit sa buhok na may mga nakakabit na perlas. Matagal na niyang nakikita ang sipit na ito na suot-suot ni Valerie sa klinika. Pinulot niya ito, malamig at matigas sa kanyang palad. Kasabay nito, umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa.
Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Wala itong pangalan, ngunit ang mga salitang nakasulat ay sapat na upang patigilin ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi lang pera ang ninakaw niya sa'yo. Mag-ingat ka. Tanging ang kislap ng mga pekeng perlas sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng silid ang nagsilbing saksi sa panginginig ng mga kamay ni Althea. Isang tahimik na babala na ang bangungot na ito ay nagsisimula pa lamang. Lahat ng luha, lahat ng sakit at lahat ng pagmamakaawa ay ibinaon ni Althea sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Nang isara niya ang pinto ng kanyang maliit na opisina sa bahay, naiwan sa labas ang mahinang asawang biktima ng panloloko. Ang babaeng naupo sa harap ng computer ay isang doktor na sanay maghiwa ng laman upang tanggalin ang isang nakamamatay na tumor. Ang tumor na yon ay walang iba kundi si Anton. Gumawa siya ng isang nakatagong folder sa kanyang laptop. Binigyan niya ito ng pangalang hindi paghihinalaan ng sinuman. Bawat gabi, habang mahimbing na natutulog si Anton sa kabilang silid, matapos ang kanyang mga pekeng business meeting, tahimik na bumabangon si Althea. Walang nakikitang pagod sa kanyang mga mata habang matiyagang ina-access ang mga naiwang account ng kanyang asawa sa laptop nito. Bawat resibo ng mamahaling hapunan, bawat transaksyon ng pamimili sa mga high-end na butik na hindi naman napupunta sa kanya, at bawat mensaheng naglalaman ng mga malalaswang pag-uusap nila ni Valerie ay maingat niyang kinokopya at itinatago. Iniipon niya ang laso na mismong sisira sa mga gumawa nito, ngunit hindi madaling labanan ang sakit ng mag-isa. Sa ikatlong araw na walang maayos na tulog at patuloy ang pag-aasikaso sa nagpapagaling na ina sa ospital, tuluyang bumigay ang katawan ni Althea. Naglalakad siya sa pasilyo ng pediatrics ward nang biglang nag-ikot ang kanyang paningin. Naging malabo ang mga mukha ng mga pasyente at naramdaman niyang nawawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig, dalawang matitibay na braso ang sumalo sa kanya mula sa likuran. Dinala siya ni Dr. Elias, isang tahimik ngunit respetadong pediatrician. Sa bakanting bench sa likod ng ospital nang magising ang kanyang diwa, nakita niya si Elias na nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang upuan. May sapat na distansya na nagbibigay ng respeto sa kanyang espasyo. Inabot nito sa kanya ang isang paper cup na naglalaman ng mainit na kape. Walang mga matang nag-uusisa, walang mga tanong na nanghihimasok. Tahimik lamang na pinanood ni Elias ang pag-usad ng mga ulap. Hinayaan si Altheang humigop ng kape at makabawi ng lakas nang hindi nararamdamang hinuhusgahan siya sa kanyang kahinaan. Bumalik lamang ang mga isipin ni Althea nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Anton. Kahit nandidiri, sinagot niya ang tawag. Puno ng pagmamadali at pagmamalaki ang boses ng lalaki, inuutusan siyang maghanda ng mga papeles para sa isang malaking loan sa bangko. Kailangan daw nila ng karagdagang pondo para sa isang bonggang birthday gala ni Anton, isang okasyon na magsisilbi umanong tulay para sa mas malalaking mamumuhunan sa negosyo. Gagamitin na naman siya upang maging kasangkapan ng pagpapayaman at pagpapapogi ng asawa. Sige, aayusin ko. Tipid niyang sagot. Ngunit sa kabilang dulo ng linya ay nag-iisip na siya kung paano ibabaliktad ang sitwasyon. Bumalik siya sa kanyang desk sa klinika at doon ay hindi na niya napigilan ang labis na antok. Napayuko siya sa kanyang mga braso at sandaling nakatulog. Habang nasa ganoong ayos, dumaan si Elias sa labas ng kanyang pinto. Nang mapansin ng doktor ang matalim na sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Althea, tahimik itong pumasok. Dahan-dahan itong isinara ang mga blinds sa bintana at maingat na inilatag ang kanyang malinis na white coat sa mga balikat ni Althea. Nagbibigay ng init at proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa sarili niyang asawa. Kinahapunan, nagising si Althea na may panibagong lakas. Tinawagan niya ang kanyang kakilala sa bangko upang magtanong
tungkol sa loan na hinihingi ni Anton. Habang nakikinig sa paliwanag ng opisyales, isang detalye ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Ang joint bank account nila ni Anton na pinaglalagyan ng lahat ng kanyang ipon bilang doktor ay kasalukuyang sumasailalim sa proseso ng paglipat bilang kolateral sa isang bahay. Hindi iyon ang bahay na tinitirhan nila. Nang hilingin niya ang pangalan ng co-borrower o garantor sa mga nakatagong transaksyon ni Anton, ang mga inisyal na binanggit ng opisyales ay VS. Bago pa man siya makabawi sa natuklasang yon, isang bagong mensahe ang pumasok sa kanyang email mula sa sangay ng Registry of Deeds na palihim niyang binayaran para mag-imbestiga. Kalakip nito ay isang kopya ng dokumento ng paglipat ng titulo. Ang titulo ng lupang ipinamana sa kanya ng kanyang ama, ang tanging ari-arian na naiwan sa kanyang pangalan bago sila ikasal, ay kinokondisyon na palang mailipat sa pangalan ng ibang tao. Mariing tinitigan ni Althea ang pangalan sa pekeng dokumento ng bentahan, paulit-ulit itong binabasa habang umiigting ang kanyang panga. Ang pabango ng mga sariwang prutas at pilit na mga ngiti ang bumalot sa hapagkainan ng hapon na iyon. Dumating si Valerie sa kanilang bahay, nagkukunwaring isang mabait at nag-aalalang nakababatang kapatid na bumibisita sa kanyang mga mentor. May dala itong isang basket ng mga imported na ubas at mansanas, isang napakaliit na kapalit sa halagang ninakaw mula sa pampagamot ng ina ni Althea. Suot nito ang isang inosenteng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa nagniningning na gintong kwintas na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang mismong alahas na binili ni Anton gamit ang pera mula sa vault. Habang hinihiwa ni Althea ang mga mansanas, matiyaga niyang pinakikinggan ang mga kwento ni Valerie. Puno ng pagyayabang ang boses ng dalaga habang kinukwento ang tungkol sa kanyang di umano'y mayamang nobyo na sobrang magbigay ng atensyon at regalo. Bawat salita nito ay isang patagong patama, isang pagmamalaki na nakuha niya ang atensyong hindi na ibibigay ni Anton sa sarili nitong asawa. Tahimik lamang na inilapag ni Althea ang plato ng mga prutas. Pinupuri pa ang ganda ng kwintas ni Valerie upang makita kung paano mamula sa pekeng pagpapakumbaba ang dalaga. Nagpatuloy ang pagpapanggap nang magsimula silang kumain. Sa ibabaw ng mesa, tinatanong ni Anton si Valerie tungkol sa mga gawain nito sa klinika na tila isang formal na amo. Ngunit sa pagyuko ni Althea upang pulutin ang nahulog na tinidor ng kanyang anak na si Leo, nahagip ng kanyang mga mata ang refleksyon sa makintab na salamin ng kanilang sliding door. Sa ilalim ng mesa, mahigpit na magkahawak ang mga kamay ni na Anton at Valerie. Ang mga daliri ng lalaki ay malambing na humahagod sa binti ng dalaga. Umakyat ang dugo sa ulo ni Althea, ngunit ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Nang umayos siya ng upo, ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng tahimik na dagat, nag-aalok pa ng karagdagang inumin sa dalaga. Ang pekeng kapayapaan ay nabasag ng hindi sinasadyang matabig ng 5 taong gulang na si Leo ang kanyang baso. Tumapon ang malamig na juice sa mamahaling puting bestida ni Valerie. Biglang nagbago ang anyo ng dalaga. Nawala ang matamis ng ngiti at napalitan ng isang nakakatakot at mapanuring pag-ismid. Bago pa nito mapigilan ang sarili, pasinghal nitong sinabihan ng bata ng mga salitang naglalarawan ng katangahan. Ang boses ay matinis at puno ng pandidiri habang pinapagpag ang kanyang damit. Nang mapagtanto ni Valerie ang kanyang ginawa, mabilis siyang bumalik sa pagiging maamo, humihingi ng paumanhin at sinasabing nagulat lamang siya. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na hinigit ni Althea si Leo, ikinulong ang nanginginig na bata sa kanyang mahigpit na yakap. Hinaplos niya ang likod ng kanyang anak, isang mainit na pangako na walang sinuman ang pwedeng manakit sa kanyang pamilya at makakaligtas ng hindi pinagbabayaran ng buo ang bawat luhang pumatak. Hindi niya pinansin ang paghingi ng dispensa ni Valerie. Sa halip ay malamig niya itong inutusang maglinis sa banyo. Habang naiiwan sa banyo si Valerie, pumasok si Althea upang kumuha ng tuwalya
at napansin ang isang bagay na naiwan ng dalaga sa gilid ng lababo. Isang maliit na foil ng gamot na nalaglag marahil nang kunin nito ang kanyang pabango sa bag. Kinilala agad ng pagiging doktor ni Althea ang pangalan ng gamot. Hindi iyon karaniwang bitamina, iyon ay inirereseta para sa mga babaeng nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis upang pakapalin ang lining ng bahay bata at maiwasan ang pagkalaglag ng sanggol. Isang malamig na hanging tila dumaan sa balat ni Althea. Pagsapit ng gabi, nang makaalis na ang bisita at makatulog na si Leo, kinuha ni Althea ang isang maliit at itim na device na itinago niya sa ilalim ng sofa sa sala. Isang maliit na voice recorder na kanina pa nakabukas bago pa man dumating si Valerie. Isinalpak niya ang earphone at pinakinggan ang mga na-record ng mapag-isa. Sa pag-usad ng audio, narinig niya ang sandali nang iwan niya silang dalawa sa sala para kumuha ng prutas. Malinaw na malinaw ang landian ng dalawa. At pagkatapos, ang boses ni Anton, mababa, matapang, at puno ng kasakiman. Konting tiis na lang, babe. Matapos ang birthday gala ko at makakuha ako ng malaking investment, hihiwalayan ko na ang baliw na yan. Nakapangalan na sa dadami natin ang titulo ng lupa niya. Palalayasin ko siya ng walang kahit anong dala. Sayong-sayo na ang bahay na to. Tanging ang magaspang at putol-putol na tunog ng pag-ikot ng recorder ang naiwang umaalingaw-ngaw sa madilim na kwarto. Sumasabay sa mabibigat at pinipigilang paghinga ni Althea. Bumubuhos ang malakas na ulan mula sa madilim na kalangitan. Walang awang hinahampas ang mga salamin na bintana ng ospital. Sa isang tagong bahagi ng fire exit, nakaupo si Althea sa malamig na sementong hagdanan. Nakabaon ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod, habang pilit na pinipigilan ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Sa kanyang tabi ay ang mga gusot na papeles ng pekeng utang na pilit pinapipirmahan sa kanya ni Anton, katabi ng alaalang natuklasan niya kagabi. Ang gamot na nagpapatunay sa pagbubuntis ng kabit ng kanyang asawa. Ang bigat ng lahat ng panlilinlang ay tila isang malaking semento na dumagdag sa bagyong namiminsala sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, pinayagan niya ang sariling maging mahina. Hinayaan niyang sumabay ang pag-agos ng kanyang mga luha sa pag-iyak ng kalangitan. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Hindi kalayuan sa kanya, nakatayo si Dr. Elias. Wala itong dalang payong o anumang pananggalang sa lamig, ngunit tahimik lamang itong nakasandal sa pintuan ng fire exit. Hindi siya lumapit upang magtanong. Hindi niya pinilit na alamin kung bakit umiiyak ang isang matapang na doktor na tulad ni Althea. Sa halip, ginawa niyang harang ang kanyang sariling katawan sa pintuan upang matiyak na walang ibang nurse o doktor na makakapasok at makakakita sa pagkasira ng isang ginang. Nang unti-unting kumalma ang paghinga ni Althea at pinunasan ang kanyang basang mukha, dahan-dahang humakbang si Elias palapit sa kanya. Inabot nito ang isang malinis na panyo na nagtataglay ng amoy ng preskong mint at payapang ulan. Umiyak ka lang, Doc. Malumanay na wika ni Elias. Ang boses ay tila isang malambot na kumot na nag-aalok ng kanlungan. Walang makakakita sa iyo rito. Safe ka. Tiningala siya ni Althea. Ang mga mata ay namumula at puno ng pasasalamat na hindi kayang isalin sa salita. Kinuha niya ang panyo at nadama ang magaspang, ngunit nakapapawing pagod na tela nito. Naupo si Elias sa parehong baitang ng hagdan, ngunit hindi siya tumabi ng sobrang lapit. Ang mga dulo ng kanyang sapatos ay nakatutok sa direksyon ni Althea, nagpapakita ng buong atensyon at kahandaang makinig kung sakaling magsalita siya. Ngunit pinanatili nito ang eksaktong isang braso na distansya. Isang distansya na nagbibigay ng walang hanggang paggalang at nagtitiyak na hindi niya pinagsasamantalahan ang kahinaan ng babae. Nakita ko si Leo kanina sa ward, patuloy ni Elias. Hindi tinitingnan si Althea upang hindi ito mailang habang nagpupunas ng luha.
Ako na muna ang bahala sa kanya mamayang hapon. May mga paborito siyang kulayan sa opisina ko. Alam kong kailangan mong lumabas para asikasuhin ang mga papeles mo. Huwag mo siyang alalahanin. Napangiti ng bahagya si Althea. Natanto niya sa mga sandaling iyon na ang tunay na pag-aalaga ay hindi kailangang maging maingay o mapagmalaki. Ito ay tahimik, matatag, at laging nariyan kapag kailangan mo ng sasandalan. Sa pag-aayos ni Elias ng kanyang white coat para tumayo, aksidenteng nahulog ang isang maliit na talaan mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kupas na litrato ang kumawala mula sa mga pahina at lumapag sa sapatos ni Althea. Tila natigilan ang mundo ni Elias. Mabilis siyang yumuko upang pulutin ito, ngunit nakita na ni Althea ang larawan ng isang mas batang Elias na nakangiting buhat, ang isang maliit na batang babae. Nang mag-angat ng tingin ng doktor, nakita ni Althea ang isang napakalalim at lumang sugat sa mga mata nito. Isang pighati na katumbas ng nararamdaman niya ngayon. Bago pa man siya makapagtanong, ibinalik na ni Elias ang litrato sa bulsa at tipid na nagpaalam. 2 oras ang lumipas, humupa na ang ulan. May sapat ng tapang si Althea na harapin ang labas ng ospital. Nagtungo siya sa isang sikat na law office upang kumonsulta tungkol sa pagbawi ng titulo ng kanyang bahay. Iminungkahi ng isang kakilala sa ospital ang abogado na ito dahil sa husay nito sa mga kaso ng ari-arian. Pagpasok niya sa eleganteng opisina ni Attorney Reyes, pinalibot niya ang kanyang paningin habang hinihintay ang abogado na lumabas mula sa isa pang kwarto. Natuon ang kanyang pansin sa isang nakapaskil na larawan sa ibabaw ng estante ng mga libro. Lumapit siya upang suriin ito. Ang larawan ay kuha sa isang eksklusibong country club. Si Attorney Reyes na nakangiting nakikipag-toast ng wine glass sa isang babaeng pamilyar kay Althea, si Senyora Lucia. Nanlamig ang buong katawan ni Althea nang mapagtanto niyang ang mismong abogadong dapat sana ay magtatanggol sa kanya ay isang matalik na kaibigan ng kanyang biyenan. Papasok sana siya sa isang malaking patibong na inihanda ng pamilya ng kanyang asawa upang siguraduhing matatalo siya sa laban. Sa gitna ng kanyang pagkagulat at papatinding kaba, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Isang hindi pamilyar na numero ang pilit na kumukonekta sa kanya. Nag-aanyaya ng isang tawag na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang plano. Bago pa man makalabas mula sa inner office si Attorney Reyes upang salubungin siya, mabilis na tumalikod si Althea at tahimik na lumabas ng gusali. Wala siyang iniwang mensahe ni isang bakas na siya ay dumating. Alam niyang ang bawat maling hakbang niya ngayon ay ikasasaya ni na Anton at Senyora Lucia. Nang makasakay siya sa kanyang sasakyan, sa kanya sinagot ang patuloy na naghihintay na tawag mula sa hindi kilalang numero. Isang malalim na boses ng babae ang narinig niya sa kabilang linya. Nagpakilala itong si Attorney Miranda, isang abogado na inirekomenda umano ng isang taong hindi muna niya nais pangalanan. Ayon kay Miranda, alam niya ang tungkol sa pekeng paglipat ng titulo at ang mga tinatagong utang ni Anton. Hiniling nitong magkita sila sa isang tagong coffee shop na malayo sa mata ng sinumang kakilala ng pamilya ng kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan, pinaandar ni Althea ang makina ng sasakyan at nagtungo sa nasabing lugar. Sa loob ng tahimik na kapehan, tinalakay nila ang isang matapang at mapanganib na plano. Hindi pipirma si Althea sa dokumentong inihanda ng abogado ni Senyora Lucia. Sa halip, gagamitin niya ang sarili niyang koneksyon sa ospital upang maglabas ng medical certificate na nagpapatunay na siya ay dumaranas ng matinding stress at hindi na sa tamang katinuan upang pumirma ng anumang legal na kasunduan noong mga nakaraang linggo. Mas lalo nilang pinagtibay ang plano. Lahat ng perang inilabas ni Anton gamit ang pangalan ni Althea ay ililipat sa isang hiwalay na bank account na walang kapangyarihan ang lalaki na galawin.
gamit ang isang legal na loophole na alam ni Attorney Miranda. Nang bumalik siya sa kanilang bahay ng hapong yon, nadatnan niya si Senyora Lucia sa sala, prenteng nakaupo sa paborito niyang sofa habang umiinom ng tsa. Agad na itinaas ng matanda ang kanyang kilay. Inaasahan na daladala ni Althea ang mga dokumentong pumapabor sa kanila. Sana naman ay inayos mo na ang mga papeles sa bangko, Althea. Malapit na ang birthday gala ni Anton. Kailangan nating ipakitang sinusuportahan mo siya ng buong puso. Utos ng biyanan na may kasamang malambing ngunit nakalalason ng ngiti. Pumirma ka na ba sa abogado ni Anton? Huwag ka nang magpabigat pa. Sumunod ka na lang para sa ikatatahimik nating lahat. Ngumiti ng matamis si Althea. Ipinakita niya ang isang blangkong sobre. Pasensya na po, senyora. Naging masyado po akong abala sa ospital at medyo masama ang pakiramdam ko. Ipapasa ko na lang po ang mga ito kapag medyo nahimasmasan na ako. Bakas ang matinding pagkainis sa mukha ni Lucia, ngunit pinilit nitong itago sa pamamagitan ng pag-irap at pag-inom ng kanyang tsaa. Akala ng matanda ay kontrolado pa rin niya ang kanyang manugang. Hindi niya alam na pinaglalaruan na lamang siya ni Althea. Habang abala si Anton sa pagsusukat ng mga mamahaling isusuot para sa gaganaping piging na binili mula sa nakaw na yaman, nagkulong muli si Althea sa kwarto. Tahimik at walang mintis niyang kinabit ang huling bahagi ng kanyang plano. Gamit ang isang kaibigang IT expert sa ospital, palihim niyang ininstall ang isang napakaliit na spy application sa personal na cellphone ni Anton na naiwan nitong nagcha-charge sa ibabaw ng mesa. Wala nang makakatakas na mensahe, walang transaksyon ang maitatago. Kumpleto na ang kanyang arsenal. Ang mga pekeng bank statement, ang kopya ng pekeng titulo, ang voice recording ng panloloko, at ang mga patunay ng pagnanakaw ng pampagamot ng kanyang ina. Nakatayo si Althea sa harap ng malaking salamin sa kwarto. Kinuha niya ang isang kulay dugong lipstick na matagal na niyang hindi ginagamit dahil madalas siyang sabihan ni Anton na masyadong matapang ito para sa isang ina. Marahan niyang ipinahid ang kulay sa kanyang mga labi. Habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon, nakita niya ang isang babaeng handang sumunog ng isang kaharian. Biglang umilaw ang screen ng laptop ni Althea. Hudyat na nagsimula nang gumana ang spy app at nagpapadala ng impormasyon mula sa telepono ni Anton. Binuksan niya ang pinakabagong mensaheng natanggap nito. Galing kay Valerie. Buntis ako, babe. Kailangan na nating pabilisin ang plano bago pa lumaki ang tiyan ko. Tila tumigil sa pagtibok ang puso ni Althea. Ngunit hindi ito dahil sa paninibugho o pagkasira. Sa halip, ito ay dahil sa labis na pandidiri sa kademonyohan ng 2 taong patuloy na nanlolokos sa kanya. Isang panibagong imahe ang sumunod na lumitaw sa screen ng laptop. Isang litrato ng ultrasound na ipinadala ni Valerie, nagpapakita ng isang maliit na hugis na nagpapatunay ng panibagong buhay na nabuo mula sa kasalanan. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng hotel ay nababalot ng ginto at kumukutitap na mga kristal. Lahat ay binayaran ng perang ninakaw mula sa kinabukasan ng isang matandang nag-aagaw buhay. Sa harap ng malaking salamin sa suite, abala si Anton sa pag-aayos ng kanyang mamahaling toksido. Bawat galaw niya ay puno ng kayabangan. Tila ba siya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo? Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang sarili. Hinahawakan ang kanyang mamahaling relo at ngumingisi sa sariling refleksyon. Pumasok si Senyora Lucia sa silid, nakasuot ng gown na puno ng kumikinang na beads. Nilapitan niya si Althea na noon ay katatapos lang mag-ayos. Pinasadahan ng matanda ng mapanuring tingin ang asul na gown ni Althea. Bagaman elegante ang suot ng manugang, hindi pinalampas ng biyanan ang pagkakataong mang-insulto. Masyadong simple ang gown mo, Althea. Mukha kang hamak na nurse lang sa tabi ni Anton. Wika ni Senyora Lucia habang inaayos ang sariling mamahaling kwintas. Dapat ay nagsuot ka ng mas magarbo para hindi ka mapag-iwanan ng kumpanya. Pero hayaan mo na, basta mamaya,
Siguraduhin mong nakangiti ka lang sa tabi ng asawa mo. Don't embarrass him in front of the board of directors and the investors. Ngumiti lamang si Althea, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala, ma. Sisiguraduhin kong hindi makakalimutan ng mga tao ang gabing ito. Pagbaba nila sa ballroom, sinalubong sila ng tunog ng marahang musika mula sa isang string quartet. Doon, nakita ni Althea si Valerie. Nakasuot ang dalaga ng isang pulang-pulang gown na tila nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Prenteng nakaupo ito sa mesa ng mga VIP, umaakto na tila siya ang tunay na reyna ng selebrasyon. Bawat sulyap ni Valerie kay Althea ay puno ng pangungutya. Hinahawakan pa nito ang kanyang tiyan, na tila ipinapaalala ang sikretong daladala niya. Sa gitna ng pagbati ng mga panauhin, saglit na humiwalay si Althea upang uminom ng tubig. Sa lobby ng hotel, hindi kalayuan sa ingay ng piging, nakita niya si Dr. Elias. Nakasuot ito ng formal na barong, malinis at kagalang-galang. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang kailangang sabihin, sapat na ang tipid na tango ni Elias at ang malalim na pagtingin nito na tila nagsasabing, "Nandito lang ako." Isang tahimik na lakas ang dumaloy sa puso ni Althea. Alam niyang sa loob ng silid na puno ng mga mapagpanggap, may isang tao siyang pwedeng pagkatiwalaan. Biglang naramdaman ni Althea ang isang mabigat na kamay sa kanyang baywang. Si Anton. Iniharap siya nito sa isang grupo ng mga matatandang negosyante. Buong giting na ipinagmalaki ni Anton ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na CEO at mapagmahal na asawa. "I have everything because of my hard work and of course, my beautiful wife," sabi ni Anton bago mariing hinalikan si Althea sa pisngi. Inilapit nito ang kanyang bibig sa tenga ni Althea at bumulong ng napakahina. "Swerte mo, akin ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, kundi alam mo ang mangyayari sa nanay mo sa ospital." Nanindig ang balahibo ni Althea sa pandidiri, ngunit hindi siya kumibo. Hinayaan niyang manatili ang kamay ni Anton sa kanyang baywang, tila isang tupa na sumusunod sa kanyang amo. Ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Binibilang ang bawat minuto bago ang nakatakdang pagguho ng lahat. Dumating ang pinakaimportanteng panauhin, si Mr. Hernandez, ang pinakamalaking investor na inaasahan ni Anton na magliligtas sa kanyang kumpanya mula sa pagkalubog. Hiningal sa tuwa si Anton. Mabilis itong umakyat sa entablado, kinuha ang mikropono at hiningi ang atensyon ng lahat. "Everyone, please look at the screen. I want to share with you the secret of my success, my family, and my vision for the future." Masayang anunsyo ni Anton habang nakaturo sa malaking LED screen sa likuran niya. Tumayo si Althea sa gilid ng control booth. Ang kanyang mga daliri ay nakapatong na sa keyboard ng laptop na nakakonekta sa system ng ballroom. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang tunog ng kanyang sariling hininga ay tila isang malakas na tambol sa kanyang pandinig. Nag-umpisang mamatay ang mga ilaw sa paligid. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Tumingin si Anton kay Althea. Binibigyan siya ng hudyat na simulan na ang video. Pinindot ni Althea ang enter. Ang malaking LED screen na kanina ay madilim, ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi ang mga larawan ng masayang pamilya ang bumungad sa lahat. Sa halip, isang malaking kopya ng bank statement ang lumitaw kung saan malinaw na nakabilog ang mga petsa at halagang kinuha mula sa fund na nakalaan para sa operasyon ng ina ni Althea. Ang bawat sentimo ay nakalista, kasama ang mga resibo ng mamahaling alahas at designer bags na binili ni Anton sa parehong mga araw na yon. Natahimik ang buong ballroom. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ay biglang huminto at ang tanging maririnig ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ni Anton na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa screen.
Dahan-dahang kinuha ni Althea ang isa pang mikropono sa gilid. Ang kanyang boses ay malumanay, tila isang awit, ngunit ang bawat salita ay kasing talim ng isang scalpel na humihiwa sa katahimikan. Gusto kong pasalamatan ang asawa ko sa pagpapakita sa akin at sa inyong lahat kung paano ubusin ang pera ng aking nag-aagaw buhay na ina para lamang sa sarili niyang luho. Wika ni Althea, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Anton. Happy birthday, Anton. Ito ang regalong matagal mo nang deserve. Sinubukan ni Senyora Lucia na tumayo at sumigaw. Balak niyang sugurin ang control booth upang patayin ang kuryente. Ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong. Mga security personnel na personal na kinuha ni Althea para sa gabing ito. Napaupo ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay nagsisimulang lumakas. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang screen ay muling nagbago. Ngayon, ang mga screenshots ng mga malalaswang mensahe sa pagitan ni na Anton at Valerie ang bumungad sa lahat. Ang bawat pangako ng pag-iwan kay Althea, ang bawat pagtawa sa kabaliwan ng asawa, at ang mga plano nilang nakawin ang bahay ay nabasa ng bawat direktor at investor na naroroon. Napalingon ang lahat kay Valerie. Ang dalagang kanina ay animoy reyna ay tila gustong lalamunin ng lupa. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang clutch bag, habang ang mga asawa ng mga negosyante ay nagsimulang magpakita ng matinding pandidiri. Ngunit ang huling dagok ay ang pinakamasakit. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Boses ito ni Anton, malinaw at mayabang, mula sa gabi ng kanilang pag-uusap ni Valerie sa sofa. Si Mr. Hernandez, isang matandang ulyani na madaling vegan ng pera. Kaunting bola lang sa gala na to, ibibigay na niya ng investment na kailangan ko. Ang baso ng wine na hawak ni Mr. Hernandez ay marahas niyang ibinaba sa mesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Anton. Tumayo ang matandang investor. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo, at agad na lumabas ng ballroom nang hindi man lang tumingin sa likod. Nabalot ng kaguluhan ang auditorium. Ang mga tao ay nagsimulang magtayuan. Ang iba ay kumukuha ng litrato at video. Nawalan ng kontrol si Anton. Ang kanyang imahe bilang isang kagalang-galang na CEO ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kahihiyan, ang tanging nakita niya ay si Althea. Nakatayo sa entablado, maganda, matapang, at malaya. Sa sobrang galit na wala ang huling katinoan ni Anton, sumigaw siya ng isang malakas at paos na mura bago mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang kamao ay nakakuyom at handa siyang manakit upang bawiin ang kanyang nawalang dangal. Humahango si Anton patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy at ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa tindi ng galit. Wala na siyang pakialam sa mga panauhing nakatingin o sa mga kamera na kumukuha ng bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nakabukas at handang igawad ang isang malakas na sampal sa mukha ni Althea na tila ba iyon ang tanging paraan upang mabawi niya ang kanyang huling natitirang yabang. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang matigas at malakas na kamay ang sumunggab sa kanyang pulso sa gitna ng hangin. Huminto ang mundo ni Anton nang makita niya si Dr. Elias na nakatayo sa harap niya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo at ang panga ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat kalamnan sa braso ni Elias ay tila bakal na hindi matitinag. "Huwag mong subukan, bro." Ang boses ni Elias ay mababa, ngunit puno ng panganib. Isang babalang narinig ng mga taong nasa malapit. "Baka mabali ang kamay mo," bago pa dumapo sa kanya. Sa kabilang bahagi ng ballroom, sinubukan ni Valerie na tumakas ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko habang pilit na tinatago ang kanyang mukha.
Ngunit ang asawa ng isa sa mga pinakamalaking investor ay mabilis na humarang sa kanyang daan. Hindi na nakapagpigil ang matandang ginang. Kinuha nito ang baso ng malamig na tubig sa lamesa at walang pag-alinlangang isinaboy ang lahat ng nilalaman nito sa mukha ni Valerie. Ang pulang gown ng dalaga ay agad na nabasa at ang kanyang makeup ay nagsimulang humulas. Inilalabas ang tunay na anyo ng isang babaeng nawalan ng lahat ng dignidad. Nakakasuka ka. Ang tanging salitang binitawan ng ginang bago ito, tumalikod sa nanginginig na si Valerie. Samantala, si Senyora Lucia ay nagsimulang dumaing ng malakas, nakahawak sa kanyang dibdib at pilit na humihingi ng atensyon. Inaasahan niyang may mga taong magkakagulo upang tulungan siya, ngunit sa pagkakataong ito, walang lumapit. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri at awa, batid na ang lahat ng kanyang drama ay isa lamang pagtatangka na iligtas ang sarili sa kahihiyan. Naupo siya sa sahig. Ang kanyang marangyang gown ay nakalatag sa maduming carpet habang ang kanyang mga luha ay walang silbing pumapatak. Dahan-dahang hinubad ni Althea ang kanyang gintong singsing sa kasal. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, ang simbolong naging bilangguan niya sa loob ng 10 taon. Walang galit, walang pagsisisi, tanging kapayapaan lamang ang nasa kanyang puso. Binitawan niya ang singsing. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa matigas na sahig na gawa sa marmol ay tila isang huling hudyat ng kanyang kalayaan. Nagpagulong-gulong ito bago tuluyang huminto sa paanan ni Anton. Muling tinalikuran ni Althea ang kaguluhan. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang init ng kamay ni Elias na nakapatong sa kanyang likuran. Hindi ito mahigpit, ngunit sapat na upang iparamdam sa kanya na hindi siya mag-isa. Paglabas nila sa pintuan ng hotel, sinalubong sila ng sariwang hangin ng gabi, malayo sa nakasusulasok na amoy ng kasinungalingan sa loob. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Althea. Isang tawag mula kay Anton. Sa kabila ng lahat, nakuha pa nitong tumawag at ang kanyang boses sa kabilang linya ay hindi na boses ng isang talunan, kundi boses ng isang halimaw na wala nang balak magpatalo. Akala mo tapos na ang lahat, Althea? Akala mo nakuha mo na ang gusto mo? Ang tawa ni Anton ay parang tunog ng nababasag na salamin. Kukunin ko si Leo. Itatago ko siya sa lugar na hindi mo kailanman mararating. Hinding-hindi mo na muling makikita ang anak mo. Ang bawat salita ni Anton ay tila kidlat na tumama sa puso ni Althea. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina at ang kanyang hininga ay naging mabilis at putol-putol. Ang tagumpay na kanina lang ay abot kamay na niya ay biglang nabalutan ng isang madilim na ulap ng takot para sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang malakas na dagok na nag-iwan ng matinding sakit sa dibdib ni Althea. Halos hindi niya maramdaman ang kanyang sariling mga binti. Habang mabilis siyang naglalakad patungo sa sasakyan, ang kanyang isipan ay punong-puno ng mukha ng kanyang anak na si Leo. Ang takot na mawala ang kanyang kaisa-isang hiyas ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng anumang kataksilan na naranasan niya. Elias, ang anak ko, kukunin niya si Leo. Ang boses ni Althea ay nanginginig, halos pabulong na dahil sa tindi ng kaba. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elias. Mabilis niyang inalalayan si Althea sa loob ng sasakyan at agad na pinaandar ang makina. Sa gitna ng madilim na kalsada at malakas na buhos ng ulan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang semento. Nanatiling tahimik si Elias, ngunit ang kanyang isang kamay ay paminsan-minsang humahawak sa nanginginig na kamay ni Althea. Nagbibigay ng tahimik na katiyakan na hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa bata. Nang makarating sila sa paaralan ni Leo, kung saan may nakatakdang overnight camp ang mga bata, ay bumungad sa kanila ang isang magulong tagpo. Sa ilalim ng malabo at dilaw na ilaw ng poste, nakita ni Althea si Anton at si Senyora Lucia. Pilit nilang hinihila ang umiiyak na si Leo
patungo sa kanilang sasakyan. Ang bata ay mahigpit na nakakapit sa kanyang maliit na bag. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagkalito, habang pilit siyang kinakaladkad ng kanyang sariling ama. "Bitawan niyo ang anak ko!" Ang sigaw ni Althea ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, sapat na upang mapahinto ang mga guro at ilang magulang na naroroon. Lumingon si Senyora Lucia. Ang kanyang muka ay punong-puno ng puot at kawalang hiyaan. "Wala kang karapatan, Althea. Isang masamang asawa na sumira sa dangal ng pamilya namin ay walang karapatang magpalaki ng bata. Kukunin namin si Leo dahil kami ang pamilya niya." "You're making a scene, Althea. Isasama namin ang anak ko, gusto mo man o hindi." Dagdag ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng panggigigil habang pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan para ipasok ang bata. Hindi nagpatinag si Althea. Tumakbo siya at hinarangan ng pinto. Niyakap niya ng buong higpit si Leo na agad namang yumakap sa kanyang leeg at nagsimulang humagulgol. Sa mga sandaling iyon, hindi na isang biktima si Althea. Siya ay isang inang handang pumatay o mamatay para sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Anton. Hinahamon ng lalaki na subukan siyang hawakan. Humakbang pasulong si Elias. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng pader. Natawagan ko na ang pulis. At bilang isang doktor sa ospital, nakapartner ng paaralang ito, nakapagbigay na ako ng babala sa mga guro. Ang ginagawa niyo ay kidnapping at child endangerment. Bitawan niyo ang bata bago pa lumala ang sitwasyon niyo. Hindi nagtagal ay narinig ang papalapit na tunog ng sirena ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga pader ng gusali. Sa harap ng mga awtoridad, napilitang bumitaw si Anton. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa tindi ng hiya at galit habang pilit siyang inilalayo ng mga pulis kasama ang kanyang ina dahil sa paggawa ng gulo sa loob ng paaralan. Nang tuluyan ng makaalis ang mga ito, naramdaman ni Althea ang bigat ng katawan ni Leo sa kanyang mga braso. Naupo siya sa semento, hindi alintana ang dumi at basa, at patuloy na hinaplos ang likod ng kanyang anak. "Nandito na si Mommy, Leo. Hindi ka na nila makukuha. Ligtas ka na." Lumuhod si Elias sa tabi nila. Kumuha siya ng isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa. Ang balat nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw at dahan-dahang inilagay ito sa maliit na palad ni Leo. "Ligtas na, palaban. Wala nang mananakit sa inyo." Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling nabasag pagdating nila sa bahay. Sa ilalim ng pintuan ay may nakasiksik na isang puting sobre. Nang buksan ito ni Althea, ang kanyang puso ay tila muling huminto. Isang opisyal na sulat mula sa korte, isang urgent petition para sa custody ni Leo. Ginamit ni Anton ang kanyang mga huling koneksyon upang baluktutin ang katotohanan. Inaakusahan si Althea na may sakit sa isip at walang kakayahang magpalaki ng bata dahil sa kanyang mapanganib na pag-uugali sa naganap na party. Ang laban para sa kanyang anak ay hindi pa natatapos. Ito ay opisyal pa lamang na nagsisimula sa loob ng isang silid na walang emosyon kundi ang lamig ng batas. Ang karma ay hindi laging dumarating na tila isang kidlat mula sa langit. Kung minsan, ito ay dahan-dahang gumagapang gaya ng isang lason na unti-unting sumisira sa lahat ng hinawakan nito. Pagkatapos ng gabi ng kahihiyan sa ballroom, gumuho ang mundo ni na Anton at Valerie. Ang mga account na ginamit ni Anton sa kanyang mga ilegal na transaksyon ay isa-isang na-freeze ng bangko at ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng idineklarang bangkarote. Sa loob ng kanilang tinitirhang kondo, ang tunog ng mga basag na gamit at malalakas na sigawan ang pumalit sa mga bulong ng pag-ibig. Nagsimula na silang mag-away dahil sa kawalan ng pera. Isinisisi ang lahat sa isa't isa habang ang bawat isa sa kanila ay naghahanap ng paraan kung paano maisasalba ang sariling balat. Isang maulan na hapon,
Habang abala si Althea sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa ospital, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Senyora Lucia, ngunit hindi na ito ang reynang puno ng alahas at kayabangan. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog at nangingitim, at ang kanyang mamahaling gown ay napalitan ng isang luma at gusot na blusa. Sa harap ng maraming nurse at pasyente, walang pakundangan siyang lumuhod sa paanan ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng puting coat ni Althea, habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa malamig na sahig ng ospital. Althea, Hija, nakikiusap ako sa'yo. Pamilya pa rin tayo. Ang boses ni Lucia ay basag at puno ng desperasyon. Pilit na ginagamit ang kanyang huling baraha. Wala na kaming matirhan. Kinuha na ng bangko ang lahat. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin noong nagsisimula ka pa lang. Huwag mo namang hayaang mabulok sa kalsada ang asawa mo at ang biyanan mo. Bawiin mo ang mga demanda. Pakiusap. Tumingin si Althea sa matanda. Ngunit wala siyang naramdamang kahit anong kurot sa puso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon ng ospital. Ang awa ay para sa mga taong marunong magsisi. Senyora Lucia, hindi ito ibinibigay sa mga taong natatakot lang mawala ng pera at kapangyarihan. Noong ninanakawan niyo ang nanay ko habang siya ay nag-aagaw buhay, nasaan ang pamilyang sinasabi niyo? Hindi na naghintay ng sagot si Althea. Maranyang binawi ang kanyang coat at tinalikuran ng matandang patuloy na humahagulgol sa sahig. Sa kabilang dulo ng lungsod, tinapos na rin ni Valerie ang kanyang huling pagtataksil. Habang lasing na natutulog si Anton, nilimas ni Valerie ang huling mga natitirang alahas ni Lucia mula sa vault at mabilis na lumisan. Bit-bit ang katotohanang ang kanyang pagbubuntis ay isa lamang kasinungalingan upang mas lalong makakuha ng pera mula sa pamilya. Kinagabihan, sa bagong tinitirhang apartment ni Althea, abala sila ni Elias sa pagrerepaso ng mga dokumento para sa custody case ni Leo. Ang silid ay nababalot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel ang maririnig. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, hindi sinasadyang nag-abot ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng isang X-ray report. Tila tumigil ang pag-ikot ng oras para kay Althea. Naramdaman niya ang init ng palad ni Elias na nakadapo sa likod ng kanyang kamay. Hindi agad bumitaw ang doktor. Sa halip, marami nitong pinisil ang kanyang mga daliri, isang banayad na haplos na tila sinasabing handa itong manatili sa tabi niya hanggang sa huli. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Althea ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagtitiwala. Ngunit, ang panandaliang katahimikan ay bumasag ng maramdaman ni Althea ang isang matinding pangamba. Isang kakaibang amoy ang nagsimulang pumasok sa ilalim ng kanilang pinto, isang matapang at nakasusulasok na amoy ng chemical. Dahan-dahang sumilip si Althea sa bintana at doon ay nakita niya si Anton. Nakatayo ito sa labas ng kanyang gate. Ang kanyang muka ay puno ng panggigigil at ang kanyang mga mata ay walang katinuan dahil sa kalasingan. Hawak-hawak ni Anton ang isang malaking plastik na galon ng gasolina at dahan-dahan niyang ibinubuhos ang nilalaman nito sa paligid ng pader at pintuan ng bahay ni Althea. Sa kanyang kabilang kamay, nagniningning ang liwanag ng isang lighter na handa na niyang itapon sa basang semento. Kung hindi ka mapapasa akin, Althea, walang makikinabang sa'yo. Ang sigaw ni Anton ay puno ng poot. Ang boses niya ay nanginginig sa desperasyon ng isang taong wala nang natitira, kundi ang galit. Ang bawat patak ng gasolina sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa isang malaking trahedya, isang maling galaw, at ang lahat ng pinaghirapan ni Althea ay maaaring maglaho sa gitna ng apoy. Ang amoy ng gasolina ay tila isang kamay na sumasakal sa hininga ni Althea habang nakatayo siya sa likod ng pintuan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol
na nagbababala ng paparating na panganib. Sa kabilang silid, mahimbing na natutulog si Leo, walang kamalay-malay na ang kanyang sariling ama ay handang sunugin ang kanilang huling kanlungan dahil sa puot at kawalan ng katinuan. Althea, lumabas ka rito. Kung hindi ka mapapa sa akin, sisiguraduhin kong abo na lang ang matitira sa inyo. Ang boses ni Anton ay gumaralgal, puno ng desperasyon at espiritu ng alak. Narinig ni Althea ang tunog ng pagpitik ng lighter, isang maliit na kislap na maaaring maging mitya ng kanilang kamatayan. Ngunit hindi sumigaw si Althea. Sa gitna ng takot, ang kanyang utak doktor ay mabilis na nag-isip. Hindi niya pwedeng hayaang magliyab ang paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa control panel ng kanilang smart home system na malapit sa pintuan. Sa isang mabilis na pindot, pinagana niya ang emergency sprinkler system hindi lamang sa loob ng bahay, kundi pati na rin ang mga industrial grade na pandilig sa damuhan sa labas. Ang biglaang pagbuga ng malakas na presyo ng tubig mula sa ilalim ng lupa ay tumama ng direkta sa katawan ni Anton. Ang gasolina sa kanyang mga kamay at sa semento ay mabilis na nahugasan at humalo sa tubig bago pa man magkaroon ng pagkakataong magliyab ang apoy. Ang lighter na hawak ni Anton ay nabitawan niya at agad na namatay nang lumubog sa basang damuhan. Kasabay ng pagbuga ng tubig ay ang pagdating ng mga asul at pulang ilaw na mabilis na nagpaikot-ikot sa pader ng bahay. Dumating si Elias kasama ang 2 patrol car ng pulis. Hindi na nakapalag si Anton. Ang kanyang mga braso ay marahas na pinalikod at narinig ang malamig na tunog ng paglock ng posas sa kanyang mga pulso. Ang lalaking kanina ay naghahamon ng sunog ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa lamig at kahihiyan habang isinasakay sa loob ng kotse ng pulis. Nang tuluyan ng mawala ang ingay ng mga sirena, binuksan ni Althea ang pinto. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig nang hindi kontrolado. Ang adrenaline na nagpanatili sa kanya kanina ay biglang naglaho. Iniwan siyang mahina at pagod. Halos mabuwal ang kanyang mga tuhod kung hindi lamang siya mabilis na nasalubong ni Elias. Ikinulong siya ni Elias sa isang mahigpit ngunit banayad na yakap. Ibinuwal ni Althea ang kanyang bigat sa dibdib ng doktor. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa balikat nito habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang patid. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng kamay ni Elias sa kanyang likuran, isang pagkilos na nagpapadama ng kaligtasan na matagal na niyang hindi natitikman. Ang bawat tibok ng puso ni Elias na kanyang naririnig ay tila isang kumpas na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang diwa. Sa mga sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang init ng yakap na nagbubura sa lahat ng lamig ng nakaraan. Kinabukasan, ang atmosfera ay nagbago mula sa takot patungo sa formalidad ng batas. Nakatayo si Althea sa harap ng malaking pintuan ng courtroom, nakasuot ng isang formal at malinis na puting blazer. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita niya si Anton na escort ng mga pulis, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kislap sa mga mata ng lalaki, tanging kawalan na lang ng pag-asa ang bakas sa mukha nito. Pumasok sila sa loob ng silid kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bulungan ng mga abogado. Naupo si Althea sa tabi ng kanyang legal counsel. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang kinabukasan at ang kinabukasan ni Leo ay nakasalalay sa mga susunod na oras. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng bench at pumasok ang hukom. Ang lahat ay tumayo bilang paggalang. Sa bawat yabag ng sapatos ng hukom patungo sa kanyang upuan, naramdaman ni Althea ang bigat ng hustisya. Nang maupo ang lahat, kinuha ng hukom ang isang makapal na folder, ang mga record ng lahat ng nangyari, ang mga ebidensya ng kataksilan, at ang ulat ng kaguluhan kagabi. Itinaas ng hukom ang kanyang kahoy na bundo at bago pa man ito ihampas sa mesa, isang anunsyo ang binitiwan ng court clerk na nagpatahimik sa lahat.
Ang abogado ni Anton ay biglang tumayo at nagpahayag ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng silid. Isang huling twist na maaring magpabago sa hatol ng korte. Ang katahimikan sa loob ng silid ng korte ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa lahat nang tumayo ang abogado ni Anton. Sa gitna ng gulat na tingin ng mga naroroon, ipinahayag ng abogado na binabawi na nila ang lahat ng petisyon para sa custody ni Leo. Dahil sa naganap na tangkang pagsunog sa bahay ni Althea noong nakaraang gabi, nawalan na ng moral na batayan ang panig ni Anton upang ipaglaban ang karapatan nito bilang isang ama. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang huling pako sa kabaong ng ambisyon ni Anton. Your Honor, we are withdrawing our petition. My client is no longer in a position to contest this case. Ang boses ng abogado ay walang emosyon. Tila isang taong nais na lamang matapos ang isang nakakahiyang trabaho. Hindi na nakapagpigil si Anton. Kahit nakaposas, pilit siyang tumayo at sumigaw sa kanyang sariling abogado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Traidor ka! Binayaran kita para makuha ang anak ko, hindi para sumuko. Ang kanyang sigaw ay agad na pinatahimik ng mga court marshals na mabilis na humawak sa kanyang mga balikat upang pilitin siyang maupo. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling diretso ang tingin ni Althea. Wala siyang naramdamang kaba, tanging isang malalim na pagod na dahan-dahang napapalitan ng ginhawa. Tumingin ang hukom sa mga papeles sa kanyang harap bago muling humarap sa lahat. Ang bawat salitang binitiwan ng hukom ay kasing lamig at kasing talim ng hatol ng tadhana. Dahil sa mga ebidensyang iprinisinta at sa mga huling pangyayaring naglagay sa panganib sa buhay ng bata, iginagawad ng korteng ito ang sole and absolute custody kay Althea. Ipinag-uutos din ang pagbabalik ng lahat ng ari-ariang kinuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang boses ng hukom ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid, kasabay ng malakas na pagbagsak ng kahoy na bundo sa mesa na tila tumuldok sa 10 taon ng pagdurusa ni Althea. Pagkatapos ng pagbasa ng hatol, dinala si Anton ng mga pulis palabas ng silid. Sa pasilyo ng korte, nag-abot ang landas ni na Anton at ng kanyang ina, si Senyora Lucia. Sa gitna ng kahihiyan, nagsimulang magsisihan ang dalawa. Isinisisi ni Anton sa kanyang ina ang lahat ng maling payo na nagdala sa kanya sa bilangguan, habang si Lucia naman ay humahagulgol habang sinasumbatan ng anak sa pagiging iresponsable nito. Ang matandang reyna na dating puno ng kayabangan ay naupo sa maduming sahig ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang walang sinuman ang nagtangkang lumapit upang siya ay tulungan. Naglakad si Althea palabas ng courtroom nang hindi man lang tinapunan ng tingin ang mag-inang nag-aaway. Ang kanyang paglakad ay may bagong sigla, ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng mga problema. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsyang nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Para sa kanya, ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway, kundi ang kawalan ng pakialam sa kanilang pag-iral. Paglabas niya sa malaking pintuan ng gusali ng korte, sinalubong siya ng isang maliwanag at mainit na sikat ng araw. Wala na ang ulan, wala na ang dilim. Nakatayo sa tabi ng sasakyan si Elias, bit-bit ang isang maliit na kumpol ng mga puting bulaklak ng daisy na tila kasing linis ng bagong simula ni Althea. Naglakad si Althea patungo sa kanya at sa bawat hakbang, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang hangin na kanyang nilalanghap ay wala ng bahid ng laso ng nakaraan. Tapos na, Althea, malumanay na wika ni Elias habang inaabot ang mga bulaklak. Ngumiti si Althea, ang unang tunay na ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa attending physician ni Nanay Carmen sa ospital.
Doc Althea, kailangan nating mag-usap sa klinik ko pagdating mo. Tungkol ito sa huling result ng biopsy ng nanay mo. Ang kaba na kanina ay naglaho, ay tila muling bumalik sa dibdib ni Althea. Ang tagumpay niya sa korte ay tila isang panimula lamang sa isa pang mahalagang laban na kailangan niyang harapin para sa taong pinakamahalaga sa kanya. Mabilis ang pagtakbo ng sasakyan ni Althea patungo sa ospital. Ang bawat hininga niya ay tila nakikipagkarera sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Kahit kakatapos lang ng tagumpay niya sa korte, hindi niya maramdaman ang ganap na kaligayahan hanggat hindi niya nasisiguro ang kalagayan ng kanyang ina. Pagdating sa ICU floor, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan ng pasilyo at ang amoy ng gamot na tila lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Halos manlambot ang mga tuhod ni Althea nang makitang walang tao sa higaan ni Nanay Carmen. Ang puting drap ng kama ay malinis at maayos na nakatiklop. Tila wala ng pasyenteng nagpapahinga doon. Sa isang sandali, binalot siya ng matinding takot na baka huli na ang lahat. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng lakas, isang nurse ang lumapit sa kanya at nakangiting ibinalita na inilipat na ang kanyang ina sa isang regular recovery room dahil sa biglaang pagbuti ng kondisyon nito. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang resulta ng biopsy ay negatibo. Walang kumalat na cancer sa katawan ng matanda. Nang pumasok si Althea sa bagong silid ni Nanay Carmen, nakita niya ang kanyang inang gising na at dahan-dahang umiinom ng tubig. Ang mga mata ng matanda ay agad na nagliwanag nang makita ang anak. Nagyakap ang dalawa, isang mahaba at mahigpit na yakap na nagtataglay ng lahat ng sakit, pagod at pasasalamat na naipon sa loob ng maraming buwan. Patawarin mo ako, anak. Ang boses ni Nanay Carmen ay mahina at basag habang hinahaplos ang pisngi ni Althea. Naging ganang ako sa'yo. Alam kong nahirapan ka dahil sa akin, dahil sa mga pagnanakaw ni Anton. Umiling si Althea. Ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa mga kamay ng kanyang ina. Nanay, kayo ang dahilan kung bakit ako nakatayo ngayon. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas na lumaban. Hindi kayo naging pabigat. Kayo ang aking sandigan. Sa labas ng pinto, nakasilip si Elias sa maliit na bintanang salamin. Isang tipid na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang pinapanood ang mag-ina. Naramdaman niya na tapos na ang kanyang misyon sa buhay ni Althea. Ngayong ligtas na ang ina nito at nakuha na ang hustisya, naisip ni Elias na marahil ay oras na upang bigyan niya ng espasyo ang babae upang makapagsimula muli ng mag-isa. Ayaw niyang isipin ni Althea na kailangan niyang bayaran ang tulong na ibinigay niya ng isang relasyon. Dahan-dahang tumalikod si Elias at naglakad patungo sa nurse's station. Inilapag niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa, ang kanyang request para sa isang provincial assignment sa malayong probinsya sa norte. Gusto niyang bumalik sa kanyang pinagmulan upang doon ipagpatuloy ang kanyang panggagamot at harapin ang sarili niyang mga alaala ng nakaraan. Nang mapansin ni Althea ang pagkawala ni Elias sa labas ng pinto, agad siyang lumabas ng silid. Nakita niya ang likod ng doktor na papalayo na sa dulo ng pasilyo. Tila may kung anong kurot sa kanyang puso na mas masakit pa kaysa sa lahat ng kataksilan ni Anton. Tumakbo siya. Hindi alintana ang mga taong naglalakad sa ospital hanggang sa maabutan niya si Elias sa tapat ng elevator. Elias, saan ka pupunta? Ang boses ni Althea ay puno ng pagtataka at takot. Lumingon si Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagmamahal. Ipinakita niya ang kopya ng kanyang transfer papers na hawak pa rin niya sa kabilang kamay. Tapos na ang laban mo, Althea. Ligtas na kayo. Kailangan ko ring harapin ang sarili kong landas. Nanatiling nakatayo si Althea. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging mabigat. Nakita niya ang mga papeles na bahagyang sumasabay sa hangin mula sa bentilasyon ng ospital. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Althea na ang kalayaang nakuha niya ay walang saysay
Kung mawawala naman ang taong naging katuwang niya sa pagbuo ng kanyang bagong pagkatao. Hinabol ni Althea ang bawat hakbang ni Elias hanggang sa makarating sila sa parking lot ng ospital. Humahangos siya, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang malamig na hangin ng hapon ay humahampas sa kanyang mukha. Hinarangan niya ang pintuan ng sasakyan ni Elias. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng doktor. Tila natatakot na sa isang kisap mata ay maglalaho ito na parang usok. Bakit, Elias? Pagkatapos ng lahat, aalis ka na lang ng ganito? Ang boses ni Althea ay puno ng pagtataka at isang uri ng sakit na hindi niya inaasahang mararamdaman mo. Akala ko ba ay magkasama tayo sa laban na to? Tumingin si Elias sa malayo. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom bago siya dahan-dahang humarap kay Althea. Sa ilalim ng malabo at kahel na liwanag ng papalubog na araw, nakita ni Althea ang matinding pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Kinuha ni Elias ang kanyang transfer papers, ang papel na tila naging pader sa pagitan nilang dalawa. Natatakot ako, Althea. Pag-amin ni Elias, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Nawalan na ako ng pamilya noon. Namatay ang asawa at anak ko sa isang aksidente dahil hindi ko sila nailigtas. Noong nakita kita, noong nakita ko kung gaano kakatapang at katuwid, naisip ko na baka hindi ako karapat-dapat sa isang bagong simula. Na baka dalhin ko lang ang malas ko sa buhay niyo ni Leo. Karapat-dapat ka sa isang lalaking buo, hindi sa isang taong durog pa rin ang kalooban. Nanahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang sipol ng hangin sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Humakbang pasulong si Althea. Binawasan ang distansya sa pagitan nila hanggang sa maamoy niya ang pamilyar at malinis na amoy ng sabon at kape na nagmumula kay Elias. Inabot niya ang kamay ni Elias at marahan itong dinala sa kanyang dibdib kung saan mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Elias, tumingin ka sa akin. Malumanay ngunit matatag na utos ni Althea. Ako ang doktor dito at sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailangang maging buo para mahalin. Ang mga sugat mo, ang mga galos mo, iyan ang dahilan kung bakit mo ako nauunawaan. Kailangan kita, Elias. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa iyo ko natutunan na ang tunay na lakas ay ang pagpapatawad sa sarili. Kailangan kita para tuluyang gumaling ang puso ko. Dahan-dahang binitawan ni Elias ang hawak niyang mga papeles. Ang puting papel ay marahang lumipad sa semento, hindi na binigyan ng kahit anong pansin. Itinaas ni Elias ang kanyang nanginginig na kamay at maingat na hinaplos ang goma ng mukha ni Althea. Tila tinitiyak kung totoo ba ang lahat ng ito. Inilapit niya ang kanyang mukha at naramdaman ni Althea ang init ng hininga ni Elias sa kanyang mga labi. Ikinulong ni Elias si Althea sa isang yakap na puno ng pangako at pag-asa. Ibinuwal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ng doktor. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Sa mga sandaling iyon, ang bawat sakit ng nakaraan, ang bawat kataksilan ni Anton, at ang bawat luhang pumatak ay tila dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Walang mga salitang kailangan pang bitawan. Ang higpit ng pagkakahawak ni Elias sa kanyang baywang at ang malambot na nars ng kanyang buhok na hinahaplos ng mga daliri ng doktor ay sapat na upang sabihing hindi na sila muling magkakahiwalay. Ang mundong dati ay madilim at puno ng ulan ay unti-unti nang nililiwanagan ng isang bagong umaga. Sa di kalayuan, sumisilip ang mga bituin sa langit. Saksi sa dalawang pusong sugatan na nagpasyang bumuo ng isang bagong kwento. Ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa parking lot ay tila naging isang spotlight para sa kanilang dalawa. Isang hudyat na ang trahedya ay tapos na at ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraang bagyo.
Sa isang abalang pantalan sa Maynila, naglalakad si Althea patungo sa isang medical mission vessel. Sa gitna ng ingay ng mga kargador at amoy ng dagat, isang pamilyar na anino ang kumuha ng kanyang pansin. Isang lalaking nakayuko, may pasan na mabigat na sako ng bigas, ang dahan-dahang naglalakad patungo sa isang truck. Ang kanyang balat ay sunog sa araw, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat, at ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga guhit ng hirap at pagsisisi. Si Anton, wala na ang mamahaling tuksido, wala na ang kayabangan sa boses, at wala na ang kinang ng isang CEO. Pagkatapos niyang makalaya sa maikling pananatili sa kulungan dahil sa tangkang panununog, naiwan siya niyang mag-isa sa kalsada. Iniwan ng lahat ng taong akala niya ay tapat sa kanya. Huminto si Althea sa paglalakad ng ilang segundo. Tinitigan niya ang lalaking dating naging mundo niya. Ngunit wala siyang naramdamang puot, walang galit at walang pagnanais na ipamukha ang pagkatalo nito. Ang pagpapatawad para kay Althea ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang lahat sa dati. Ito ay ang desisyong huwag nang hayaang magkaroon ng espasyo ang galit sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang hindi tumitingin sa likod. Isang tahimik na pagkilala na ang lalaking iyon ay isa na lamang estranghero sa kanyang bagong buhay. Sa kabilang dulo ng lalawigan, sa bakuran ng isang bahay na napapalibutan ng mga punong mangga at namumukadkad na mga bulaklak, ang tunog ng masayang pagtawa ng isang bata ang namamayani. Si Leo ay mabilis na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola na gawa ni Elias. Sa ilalim ng malilim na bahagi ng beranda, nakaupo si Nanay Carmen sa isang tumba-tumba, masiglang nagbabasa ng kwento sa kanyang apo. Ang pisngi ng matanda ay meron ng kulay. Ang kanyang boses ay malakas at ang bawat ngiti niya ay nagpapatunay ng isang himala ng paggaling. Dumating ang sasakyan ni Althea at agad siyang sinalubong ng isang mahigpit na yakap mula kay Leo. Hindi nagtagal ay lumabas si Elias mula sa kanilang maliit na klinika na katabi lang ng bahay. Lumapit ang doktor kay Althea, kinuha ang kanyang gamit at natural na inakbayan ng kanyang asawa. Ang bawat haplos at bawat tingin na ipinapalit nila sa isa't isa ay nagpapakita ng isang uri ng pag-ibig na hindi kailangang maging maingay upang mapansin. Ang kanilang kapayapaan ay nakasulat sa bawat sulok ng kanilang tahanan, sa bawat pasyenteng kanilang ginagamot ng magkasama, at sa bawat gabing sila ay magkatabing nanonood ng mga bituin habang mahimbing na natutulog si Leo sa loob. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis o sa dami ng sakripisyong ibinibigay niya sa isang taong hindi siya pinahahalagahan. Ang tunay na karangalan ay matatagpuan sa sandaling piliin mong mahalin ang iyong sarili at tumayo para sa katotohanan. Si Althea ay naging ebidensya na ang isang pusong nadurog ay maaaring maging mas matibay kapag ito ay binuong muli ng pag-asa at ng tamang tao. Ang bawat luhang pumatak sa nakaraan ay nagsilbing patubig sa isang bagong halaman na ngayon ay nagbubunga ng walang hanggang kaligayahan. Ang buhay ay tila isang mahabang tula ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa mga taong nanakit sa atin at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating sarili sa mga maling desisyong ating nagawa. Sa bawat dapit hapon na dumarating, habang ang kulay ng langit ay nagbabago, mula sa kahel patungo sa malalim na asul, natutunan ni Althea na ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay ay hindi ang marating ang rurok ng tagumpay, kundi ang makahanap ng isang bintana kung saan laging sumisilip ang liwanag, gaano man kadilim ang gabi sa labas. Dito, sa gitna ng init ng yakap ni Elias at ng halakhak ni Leo, nahanap ni Althea ang kanyang tunay na tahanan.